malala na yan. Alam mo nung debt crisis nung tatay niya, 58.6% of GDP lang. Ngayon, 65. Ngayon, 65. Pambira ka naman, BBM, oh. Ganyang kalala. Tinalo mo pa si Ferdinand Marcos, Talo niya, alam mo kung magkano na ang na-accumulate niyang utang buhat nung naging presidente siya? 5.68 trillion. Yung tatay niya, sa buong 20 years, Magkano? 395 billion lang. Pero nag-debt crisis na tayo nun, di ba? Oo, at saka siyempre, mataas din inflation nun. Martial law yun, eh. Tsaka unemployment dun, grabe. Pero yung utang noon ni Ferdinand Marcos ay nasa 300-something billion lang. Almost 400 billion. O, sabihin mo na 400 billion, pero ngayon kay Bongbong Marcos Jr. ay 5.68 trillion na ang nakalap niyang utang during his term. pambira, big time talaga si BBM, oh. Hindi na billion-billion ang utang. Trillion ang utang. Kaya sabi niya, pag nanalo siya ay mas maganda pa ang golden years natin kaysa doon sa panahon ng tatay niya. Abay, At saka attorney 3 taon lang yan. Yung tatay niya over 20 years. over 20 years Siya yung utang 3 na taon yun. pa lang. Siya 3 taon pa lang, ganun na ang utang, nababayaran na yan ng mga kaapuhan natin. Kaya nga, kada Pilipino ngayon, maski baby pa lang o bagong panganak, may utang na ng 165,000 pesos. Hindi ko alam kung kaya pa ng ekonomiya natin ng additional 2 years, no? Pero talagang malala na yung sitwasyon. Mamaya pag-uusapan natin yung kautangan ng ating gobyerno. Yung pala, yung debt ng binabayad natin ng gobyerno natin, tama ba ako? 2 trillion? 2 trillion pesos every year? Actually, binabayad sa kautangan? ito nga yung debt, punta tayo dun sa debt service, no? May kodigo ko kasi maraming numero ito. So, yung ating debt service nung January to April, umabot ng 1.05 trillion. Okay? So, halos kasing laki na yan nung buong taon na binayaran nung 2022. At ang nagpataas niyan talaga yung principal payments. Kasi yung principal, tumaas siya to 716 billion na galing sa 335 lang. So more than 100% yung tinaas. Ng bayad utang? Sa ano pa lang yan, principal. Sa principal loan? Oo. Yung interest tumaas din to 337 billion from 287. Kaya ang suma total niya 1 trillion point 05. 1.05 trillion. Ganyan. Galing yan sa 623 lang billion. So, every year yan, kailangan bayaran yan ng gobyerno ng Pilipinas. Alam mo yung kinita ng gobyerno, yung revenues, total revenues, was 1.6 trillion. Okay, 1.6 trillion. I-compare mo dun sa binayaran ng utang is 1 trillion, 1.05 trillion. So, almost 70% na nung kinita ng gobyerno napupunta lang sa pagbayad ng utang. Kaya naman ayaw nilang tanggalin talaga ang VAT o ibaba yung VAT eh. Kasi diyan nila tayo ginagatasan. Kaya talagang dapat talaga ibaba na yung VAT na yan. Yung 12% VAT, yung pamatay talaga yan sa Pilipino. Pamatay. Ang long-term effect nito kasi, palaki ng palaki yung utang, no? So right now, ang utang natin is 65% of gross domestic product. O 65% nung lahat ng kinikita ng buong ekonomiya sa isang taon. Okay? So, binabayad lang sa utang. Hindi. Ang 65%? Hindi, yun yung size nung utang kumpara mo sa ekonomiya. Okay. 65%. 65% malala na yan. Alam mo nung debt crisis nung tatay niya, 58.6% of GDP lang. Ngayon, 65. Ngayon, 65. Pambira ka naman, BBM, oh. Ganyang kalala. Tinalo mo pa si Ferdinand Marcos, Talo niya, alam mo kung magkano na ang na-accumulate niyang utang buhat nung naging presidente siya? 5.68 trillion. Yung tatay niya, sa buong 20 years, Magkano? 395 billion lang.
Pero Pambira. nag-debt crisis na tayo nun, di ba? Oo, at saka syempre mataas din inflation nun, martial law yun eh, tsaka unemployment dun, grabe. Pero yung utang noon ni Ferdinand Marcos ay nasa 300 something billion lang. Almost 400 billion. O sabihin mo na 400 billion, pero ngayon kay Bongbong Marcos Jr. ay 5.68 trillion na ang nakalap niyang utang during his term. pambira, big time talaga si BBM, oh. Hindi na billion-billion ng utang. Trillion ng utang. Kaya sabi niya, pag nanalo siya ay mas maganda pa ang golden years natin kaysa doon sa panahon ng tatay niya. Abay, At saka attorney 3 taon lang yan. Yung tatay niya over 20 years. over 20 years Siya yung utang 3 na taon yun. pa lang. Siya 3 taon pa lang, ganun na ang utang, nababayaran na yan ng mga kaapuhan Oo. natin. Kaya nga, kada Pilipino ngayon, maski baby pa lang o bagong panganak, may utang na ng 165,000 pesos. Oh my goodness!